Last time na pag-usapan natin kung bakit tinawag na Lion of Judah si Jesus Christ. So ngayon ang pag-uusapan naman natin is kung sino nga ba si Judah. Kasi kung mapapansin natin, parang ang laki ng role ni Judah bago ipanganak si Jesus Christ. And nalocate natin na galing sa lineage or sa lahi ni Judah si Jesus Christ. So I think it is time for us para malaman naman natin kung sino nga ba talaga si Judah. So tara, pag-usapan na natin. Pag narinig natin or nabasa natin yung Lion of Judah, siguro ang maiisip agad natin patungkol kay Judah siguro may maangas siyang ginawa nung nabubuhay pa siya. Siguro special si Judah kaya siya ang napili na magiging lahi or panggagalingan ng lahi ni Jesus. Or pwede nating maisip na naging good example si Judah nung nabubuhay pa siya kaya siya ang napili ng Diyos para sa pagmumula ng lahi ni Jesus. But what if I told you na lahat ng akala natin or pinag-usapan natin is kabaliktaran lahat? And what if I told you na ang istorya ni Judah ay isa sa mga nakakadiri at worst na istorya sa Bible? Sige, simulan natin. Si Judah ay isa sa 12 anak ni Jacob at ang nanay ni Judah ay si Leah. Si Leah ay may 7 anak at pang-apat sa magkakapatid si Judah. Hindi din masyadong naisulat ang buong buhay ni Judah sa Bible at ang kakaiba dito ay yung mga maling nagawa pa ni Judah ang naisulat. Parang ang hirap nun, ano? Yung ang dami mong ginawan tama pero yung mali mo pa yung naisulat tsaka naalala. Anyway. So ano nga ba yung ginawa ni Judah? Okay? So number 1 na ginawa ni Judah is si Judah ang nakaisip na ibenta si Joseph or Joseph the Dreamer sa mga foreigner or sa mga trader. Genesis 37 verse 26 to 28. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Yung magkakapatid kasi bad trip kay Joseph dahil mas favorite si Joseph ng tatay nilang si Jacob. And mas nainis sila kay Joseph dahil sa mga panaginip ni Joseph sa kanila na magbabow down daw yung magkakapatid sa kanya. Yun ang interpretation ng mga magkakapatid, which eventually mangyayari talaga yon. So mas na bad trip sila kay Joseph dahil doon. So ngayon naisip ni Judah na ano nga naman yung mapapala nila kung papatayin nila si Joseph. So take a look at this. Galit at inggit. Yan ang makikita natin sa istorya ni Judah, which is yung taong pinagmulan ni Jesus Christ. Muntik nang gumawa ng isang karumal-dumal na kasalanan, which is yung pumatay ng sariling kapatid. And kung tutuusin, ang pag-iisip ng kumitil ng buhay ay isa ng kasalanan. Kung babalikan natin yung idea ni Judah na ibenta si Joseph, maihahalin tulad natin sa pagiging makasarili ang ginawa ni Judah. Dahil ano nga naman yung papapala nila kung papatayin o sasaktan nila yung kapatid nila. Dito makikita natin na wala ng value sa kanila yung buhay ni Joseph. Kaya madali sa kanila maisip na patayin na lang siya. Pero gusto ni Judah na maging worth it ang pagkawala ni Joseph. Kaya naisip itong ibenta na lang si Joseph para at least kumita pa sila. So kahit galit sila kay Joseph, since kapatid pa rin nila ito, naisip niya na ibenta na lang si Joseph doon sa dumadaan na trader. Yes, kahit pa sabihing napigilan ng pagpatay kay Joseph, isa pa din si Judah sa mga nagtangka at gustong pumatay kay Joseph. Pero pwede rin naman nating isipin yung kabaliktaran nito na kaya binenta ni Judah si Joseph para kahit paano buhay pa rin si Joseph, di ba? Yan ang unang-unang record ni Judah dito sa Book of Genesis. And yan yung unang-una niyang ginawa talaga. Diyan nagsimula yung storya niya. So yung next and huling ginawa ni Judah, which is hindi natin ini-expect na mangyayari sa kwento niya, is yung kwento ni Judah and Tamar. Ito na ang huling kwento ni Judah at dito na magsisimula yung lahing pinagmulan ni Jesus Christ. But be prepared, okay? Dahil ito na din yung pinakang worst and for me, I'll be honest, nandiri talaga ako dito.
Bumukod at lumayo si Judah sa kanyang mga kapatid at tumira kay Hira. At dito na makikilala ni Judah ang kanyang mapapangasawang isang Canaanites na si Shua. Sa pagkasama nila Judah at Shua, nagkaroon sila ng 3 anak na sina Onan at Shelah na puro mga lalaki. Sa kaugalian ng mga sinaunang Hebreo, panganay ang unang maghahanap ng asawa. At dahil nasa hustong gulang na yung panganay na si nasa kaugalian din nila na ang tatay ang responsable sa paghahanap ng mapapangasawa ng panganay na anak. Kaya pinag-asawa ni Judah si at ang babaeng si Tamar. Hindi nagtagal namatay din si dahil naging masama si sa paningin ng Diyos. At yung Diyos mismo yung bumawi ng buhay niya. At dahil wala nang asawa si Tamar matapos mamatay ni isa din sa kaugalian ng mga sinaunang Hebreo na hanggat maaari ay walang magiging balo o single mom sa term natin, no? Kaya dapat ay kailangang may mapangasawa ulit si Tamar. At ang dapat na mapapangasawa ni Tamar ayon sa kaugalian nila ay ang sumunod na kapatid ng kanyang namatay na asawa. Sa mga Hebreo, big deal sa kanila kapag wala kang asawa at wala kang anak. At nung mga panahon na to, wala pang anak si Tamar at syempre, namatay din yung asawa niya. So, sobrang laki ng kahihiyan nito. And for sure, dumaan din sa matinding lungkot si Tamar dahil sa mga na-experience niya. Isa rin sa mga custom ng mga sinaunang Hebrew ay dapat mag-produce ang babae ng anak na magpapatuloy ng kanilang lahi. Kaya kapag walang naipuproduce na anak ang isang babae, baog man siya o hindi, isang malaking kahihiyan iyon sa buong lahi nila at pwede siyang ituring na sinumpa ng Diyos. Dahil baka may kasalanan siyang ginawa, so binibigay yung ganong klase ng sumpa para hindi na magparami yung mga masasamang lahi. Ganon yung tingin dati. So just imagine yung daladalang bigat ni Tamar. Grabe. So dahil dito, sangayon sa kanilang kultura, pinapunta ni Judah ang sumunod na kapatid ni na si Onan upang pakasalan si Tamar at makapag-produce ng anak at matuloy ang lahi nila sa pamamagitan ni Tamar. So pagkakataon nito kay Tamar para makabangon and syempre para ma-win back din niya yung worth niya and yung purpose niya as babae. So pinakasalan nga ni Onan si Tamar, ngunit sa kabila nito ay nabigo pa din si Tamar na makapag-produce ng anak dahil sa tuwing magsisiping sila ni Onan ay tinatapon niya sa lupa ang kanyang similya upang hindi mabuntis at magkaanak si Tamar. Alam niyo ba dahil sa ginawa ni Onan ay binawi rin ng Diyos ang buhay niya? Dahil malaking kasalanan yon sa paningin ng Diyos. Alam ni Onan na responsibilidad na rin niya si Tamar. Dahil ito talaga yung kaugalian nila and nakasalalay din dito syempre yung lahi nila and yung dignidad ni Tamar. So just imagine ulit kung ano yung mararamdaman ni Tamar dito. Wala pa rin siyang anak, tapos 2 asawa na yung nawala sa kanya, puro namatay pa. Maaaring i-blame niya yung sarili niya, no? Isipin na baka sa kanya talaga yung may problema. Isipin niya na baka sinumpa talaga siya. And syempre, isa na namang malaking kahihiyan nito para kay Tamar. Pwedeng maisip ni Tamar na nag-failed na naman siya bilang babae. So ang case ngayon dito, dahil wala na rin si Onan, ang dapat nasasalo kay Tamar ay si Shelah, yung bunsong kapatid nila. Ngunit dahil bata pa si Shelah, kaya hindi pa ito maaaring mag-asawa. Kaya nagdesisyon si Judah na pauwiin si Tamar sa tatay niya at hintayin yung paglaki ni Shelah hanggat sa pwede na itong mag-asawa. So kahit mahirap para kay Tamar na maghihintay pa siya ng matagal, no choice siya, bumalik siya sa tatay niya and doon siya naghintay hanggat sa makuha niya yung pagkakataon na ma-win back niya ulit yung worth niya at yung pagiging pagkababae niya once na mapakasalan niya si Shelah. Pero alam niyo ba kung ano talaga yung pinakamotibo rito ni Judah? Ayaw talaga ni Judah na ipakasal ang bunso niyang anak kay Tamar dahil baka mamatay din to kagaya ng kapatid na nauna. Hanggat sa dumating ang panahon na nalaman na lang ni Tamar na wala na pala siyang hinihintay dahil ayaw ni Judah na mamatay din yung kanyang bunsong lalaki. Grabe. Imagine nyo ba kung ano yung nararamdaman dito ngayon ni Tamar? After niya maranasan lahat, masaktan ng sobra, ngayon malalaman pa niya na nilinlang siya ni Judah. Ama-amahan niya na rin to, di ba? Gano ba kasakit yung betrayal? Yung pakiramdam na hindi mo nakuha yung pinaghihirapan mo ng matagal. Hinintay mo and nagtiis ka. Ang hirap nun. Yung pakiramdam siguro ni Tamar, siguro ang tingin niya sa sarili niya, worthless siyang babae. Ganun kasi ka big deal dati sa panahon nila. So, sa tingin nyo,
Si Tamar ba ay naging hopeless na or naging desperadang babae na lang? Gaganti ba siya dahil nalaman niyang nilinlang siya? So alamin natin kung ano yung ginawa niyang next. So bukod kay Onan at Sheila, meron pa kasing babaeng anak si Judah at si Shua. So yung anak ngayon nila Judah ay na babae ay namatay na. And pagkatapos ng pagluluksa nila, umahon si Judah kasama yung kaibigan niyang si Hira sa Timna para pagupitan yung mga alaga nilang tupa. So nalaman ni Tamar na dadating si Judah, pero dahil makikilala siya kaya nagdamit siya ng pang-prostitute at inabangan sila Judah. Habang paparating sina Judah, nakita niyang nasa hustong gulang na si Sheila. And doon niya na talaga nakita na ayaw talagang ipakasal ni Judah si Sheila kay Tamar. Kaya doon na-confirm ni Tamar na nalinlang siya. Ngunit pagtapos ng betrayal, ang mga sumunod na pangyayari ay mas malala. Dahil sa pagsuot ni Tamar ng nakakaakit na kasuotan, nilapitan nito ni Judah upang makipagtalik sa pag-aakalang isang prostitute ang babaeng kumuha ng kanyang atensyon. Genesis chapter 38 verse 16 to 18. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Ano ang ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Judah, padadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae. Kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo. Anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Judah. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay nga niya ang hinihingi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. So si Judah na nanlinlang kay Tamar at si Tamar na sobrang tagal ng lunod sa kahihiyan. May nangyari sa kanilang dalawa. Nabuntis ni Judah si Tamar, and just imagine that si Tamar ay naging asawa ng dalawang anak ni Judah. Tapos may nangyari sa kanila, nabuntis pa. Dito ako nandiri. Pero alam nyo, may mas pagiging worse pa dito. Nanatili kay Tamar yung singsing, yung pamigkis or yung belt and yung tungkod ni Judah. Nung ipapadala na ni Judah yung kambing para pantubos doon sa mga iniwan niyang 3 gamit, hindi na nila natagpuan yung prostitute. Kasi wala naman talagang prostitute and wala ring bahay aliwan. Walang shrine ng mga prostitute doon. Kaya walang nakakakilala talaga doon sa prostitute or kung si Tamar ba yun. After ng 3 buwan, lumaki na nga ang tiyan ni Tamar at nabalitaan ni Judah na nabuntis si Tamar dahil sa pagbebenta ng aliw or pagiging prostitute nito. And akala ni Judah ay ibang lalaki ang nakabuntis kay Tamar. Kaya pinatawag niya si Tamar upang sunugin ng buhay. Dahil sa ginawa nitong pagpapabuntis sa iba ay nagpapakita ito ng kabastusan at kawalan ng galang at respeto sa kanilang lahi. Ngunit bumaliktad ang lahat nang ipakita ni Tamar ang singsing, pamigkis at tungkod ni Judah at nakilala ni Judah na sa kanya ang mga ito. At sinabi ni Tamar na ang nakabuntis sa kanya ay ang may-ari ng 3 kagamitan na yon. Matapos ang mga pangyayaring ito, kinupkup ni Judah si Tamar hanggang sa mga anak ito ng kambal. Ito ang kwento ni Judah, ang lahing pinagmulan ng ating Panginoong Hesus. Hindi pinili ng Diyos si Judah dahil sa kagitingan nito o pagiging matuwid. Malaking pagkakamali ang ginawa ni Judah at Tamar, ngunit kapwa sila ginamit ng Diyos upang ma-preserve ang lahing pagmumulan ng ating Panginoong tagapagligtas. Tulad ni Judah, hindi ka tinawag or pinili ng Diyos dahil magaling ka, matalino ka, mayaman ka, o dahil sobrang makadiyos ka. Pinili ng Diyos si Judah para pagmulan ng lahi ni Jesus upang ipakita sa atin na nagkamali man tayo, nandiyan ang Diyos at patatawarin niya tayo. Totoo ang impyerno, pero mas totoo na mapagmahal at mapagpatawad ang Diyos. Ang aral na nakuha ko sa kwento ni Judah and Tamar is your mistake from the past cannot define your future. Hindi porket may malaking pagkakamali si Judah, sa nakaraan niya ay sira na agad yung future niya. Dahil kung titignan natin, yung future generation ni Judah, sino makakapagsabi na dun pa lalabas yung Messiah or yung tagapagligtas natin? Just imagine that, hindi bunga ng pagkakamali si Jesus Christ. Kahit kung titignan natin na mali yung ginawa nila, ginamit ni Lord yung mga pagkakamali nila sa buhay para mag-produce ng isang Messiah. So, do not dwell on our past. Let's move on.
Wag na tayo mag-hold back dahil hindi yan makakatulong sa future natin. Ginamit lang yan ng Diyos para mas tumatag tayo. So, ikaw, ano ang nakuha mong aral sa kwento ni Judah and Tamar? Comment down below.